Nababalot ng misteryo ang bundok na ito. Dito raw kasi nakatira ang diwata ng kalikasan na si Maria Makiling. Pero hindi lang mga alamat ang nagbibigay kinang at kulay sa lugar. Dahil ang ibang residente na dito naninirahan, may taglay raw na pambihirang kakayahan. Sa halamang ito nakadapo ang isang gagamba. Simula na ng araw para sa kanya. Gamit ang kanyang bibig, nililinisan niya ang kanyang mga galamay. Naghahanda na siya para maghanap ng almusal. Maya-maya pa, isang insekto ang nakita niya. Agad niya itong nilantakan. Gamit ang 4 na pares ng mata, madali para sa gagambang ito na makita ang kanyang target. Pero hindi lang pagkain ang talent niya. Ang gagambang ito, kaya raw tumalon. Dumayo kami sa Makiling para makunan ang kanyang world-class na abilidad. Nandito tayo sa Maria Makiling, no? Considered as maliwaga. Dahil sa mga kwento-kwento, may mga elements daw na dito nakatira, mga diwata, mga katulad mga ganyan na kinukwento, pinapasoon sa atin from generations to generations. Makakasama ko ngayong araw ang entomologist na si Doc Dave. Eksperto siya pagdating sa pag-aaral ng mga insekto. Sa aming paglalakad, biglang nagpakita ang isang nilalang. Ito, ang lalaki nitong anong to. Itong spider na ang hahaba ng ng galamay. Bakit ganyan yan, sir? Actually, hindi siya spider. Okay. Spider related, pero wala siyang venom gland. Oh. Pero predator din siya. Predator din. Opiliones ang tawag yan. Opiliones. Opiliones. Ano usually yung niya, yung kanyang diet? Smaller insects. Insects. Predator din siya. Kaya siya mahabang galamay para malayo siya sa prey. Hindi siya masisipa, hindi siya makakagat ng prey. No? Alright. And then, so, kumbaga may safety net siya. Pero very effective predator siya. Dahil pag nahuli niya yung prey item, hindi rin makakawala. 8 paa yan nakabalot sa kanyang gano'n. 8 paa, pero hindi siya gagamba. Hindi siya gagamba. So not all 8-legged animals are spiders. Ang mga opiliones ay tinatawag din na daddy long legs dahil sa pambihirang haba ng kanilang binti. Kaya nitong umabot ng mahigit 2 sentimetro kasing haba ng bola ng golf. Habang hawak ko siya, napansin kong may nakadapo sa kanyang katawan. Tapos may mite. Kita mo yung orange. Oh, meron siyang mite na May mite siya, oh. Ayan, nga no. Kumakagat sa So paa niya. it's a small creature that has another smaller creature. Na arachnid din. Na anak ni din. Sumisip-sip sa dugo niya dyan. Sa paa So may niya. parasite. Ang galing naman ito. Orange. Pagsapit ng hapon sa bundok na Makiling, nag-iiba rin ang hayop na pwedeng makita. May naglilinis ng kanyang muka, grooming behavior ang tawag dito. Merong nakalambitin sa kanyang sapot. At may nagpaparami tulad ng 2 tipaklong na ito. Hindi sila nakapikit. Habang nililibot namin ang bundok na Makiling, nagulat kami sa nakita naming halaman. Ang hugis pusong dahon nito, aakalain mong bahay ng gagamba. Tignan mo to, ibang plant ito, but somehow ginamit niya pareho yung plants. Nadikit niya yung fern at saka yung isang halaman. To weave yung kanyang bahay na sa loob. Ano kaya yung nasa loob niyan, sir? Malamang spider na talaga. Spider yan. Nang buksan ko ang halaman, sandamakmak na mga bilog na kulay itim ang tumambad sa amin.
gamit ang magnifying glass, ay siniguro namin kung itlog nga ba ito ng hinahanap naming gagamba. Ang galing ng pagkakagawa ng ano. Ano niya, oh. Bilog-bilog eh. Opo. Pero hindi siya egg. Ebs. 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 Oo nga. Ay, Jebs nga. Jebs nga ito. Oo. Kasi walang laman sa loob eh. Mm-mm. Pero magkakadikit, ibig sabihin, it stayed in that nest Yeah. for quite some time, eating and eating, and then dyan na rin siya dumudumi. Hindi itlog, kundi dumi ng caterpillar ang nakita namin. Ilang saglit pa, may napansin kaming paggalaw sa isang halaman. Ito, nakalabas siya dun sa dahon na parang minold niya. And it's as if it's preparing to jump. Abangan natin kung makita natin yung pagtalon niya. Ang hinahanap naming jumping spider, sa wakas, nagpakita na. Ang jumping spiders, wala masyado nakakaalam pero ang legs niya hindi niya ginagamit sa pag-jump. Kasi maliliit lang po yung legs niya eh, no? Oh, parang For it- pinong-pino. Walang muscles, di ba? Ang ginagamit niya is liquid pressure. Mm. Pressure ng blood niya, pinipisil niya with muscles in the cephalothorax at saka abdomen. Mhm. Pag pisil niya ng fluid na yun, tutuwid yung paa niya. Ang makikita natin sa labas, yung pagtuwid ng paa. Oo. So yun na yung paglukso niya. Ilang minuto naming inabangan ang jumping spider. Nang biglang Eto na, sir, oh. Patalo na. Ayan. Ayun! Ayun, tumalon! Nakita nyo. Oo. Ganun. nagpakitang gilas ang gagamba. Ang mga jumping spiders kayang tumalon na nasa 40 times ang haba ng kanilang katawan o kasing taas ng isang payong. Sa taas ng talon, kaya nilang magpalipat-lipat ng halaman para manghuli ng prey o di kaya ay makaiwas sa predators tulad ng mga ibon at butiki. Ang kanilang mga mata, kapartner ng kanilang binti para sa mas tantsadong pagtalon. Ang mga gagamba ay carnivorous. Kumakain sila ng ibang mas maliliit na hayop. Dahil dito, sila ang nagkokontrol ng populasyon ng mga insekto gaya ng lamok, langaw at mga kulisap. Pero para sa akin, ang tunay na hiwaga ng bundok ng Maria Makiling ay makikita natin doon sa abilities ng mga insektong nabubuhay dito. Ang bundok ng Makiling ay hindi lang nababalot ng mga kwento ng hiwaga. Inilalahad rin ito ang kwento ng mga maliliit na nilalang na madalas hindi natin napapansin. Pero may malaki palang ambag sa pagyabong ng gubat. Kaya wag natin silang maliitin dahil sila ang totoong hiwaga ng Makiling. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.